Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon na Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Diyan tayo. Bakit niya sinabi yan? Okay? Napakalinaw po kasi, dito sa pagdinig na to, pagpapanuorin mo, yung isa doon, sabi ng sabing pinagpapalimos sila para magkaroon ng pera, ganito. Ang sinasabi ni Robin dito, ako nga, na matagal ng kaibigan ni Kibuloy at alam na namimigay ako ng pera, at dito, susunod niya pa, kandidato ko bilang senador, hindi sila humingi sa akin. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, hindi po ako hiningan ng pera. Yun yung second point niya, ha? First point niya, nakikinig siya, hindi siya bias, nakikinig siya dito sa mga witness. Second point niya, dun sa mga nag-a-accuse na parang ginagawa negosyo ni Kibuloy, sinasabi niya, siya nga hindi hiningan. Ito yung third point niya. Tatlo yung punto niya dito. Ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Ito yung third point ni Robin. Nasabi ko tama tong point ni Senator Robin. Bakit kanyo? Kasi ganito yan mag-aakusa ka na hindi pwedeng questionin yung credibility mo. Anong klaseng bayan meron tayo? Nakatakip ang mukha? Sasabihin ng iba, safety. Sandali. Karapatan din naman ng inaakusahan mo na makilala kung sino ka. Pambihira ka, magsasabi ka ng kung ano-ano. Hindi ka namin pwedeng i-cross-exam o tingnan kung meron ka ba talagang credibility. Kasi parang ganito yan Di ba naiinis tayo pag may mga troll sa Facebook, walang muka, kumaka-akusa, yung makasalita, akala mo kung sinong may alam sa'yo. Sasabihan ka na kung ano, bayad ka kasi, ganito ka kasi, ganyan ka kasi. O, di ba? O, tapos, hindi mo naman sila makita kung sino sila. Anyway, again hindi ko po sinasabi dito na hindi totoo yung sinasabi ng mga witness. Hindi ko rin sinasabing walang kasalanan si Kibuloy dito. Ang akin lang, lahat ng ina-accuse dapat binibigyan ng pagkakataon. Diba? Una-una, pinapaharap nila sa Senado. Paano haharap kung in-accuse nyo na kaagad in media? Yun nga ang problema, nauuna muna yung judgment bago mo tanungin. Ganon din na nangyayari dito Hindi naman inaalam ni Ontiveros ang tunay na dahilan, ang tunay na nangyari. Anong ginagawa niya? Naganap lang siya ng shoot doon sa script niya. So mali Hindi dapat ganon. Kung talagang Senate hearing in aid of legislation, wala na nga yung aid of legislation dyan. Isipin mo yan ang purpose yan na in aid of legislation para makagawa ng batas. Wala na yun Ang purpose na lang dyan, idiin natin si Kibuloy. Kasi pag naidiin si Kibuloy, diin na natin si Duterte. Tapos si BP Sara para may chance ako. Yeah, halata.